Ang Lakers ngayon nasa mga trade rumors kung sino ang kukunin nila, pero sinabi din doon na untouchable si Austin Reeves. Nagkomento na rin yung dating player ng Lakers sa championship run nila, si Lamar Odom, na parang hindi niya nagustuhan yung sinabing hindi nila ititrade si Reeves. Ang sinabi naman ni Anthony Davis nung nakaraan talo nila sa Nets, frustrating talaga yung nangyari. Nagkaroon sila ng dalawang solid na panalo nung nakaraan, pero sa Nets hindi sila makadepensa na maayos. Ang sinabi ni LeBron ay manonood na lang siya ng NFL playoffs after nung talo na yon. Sinabi rin niya dati hindi siya naglalaro ng fantasy basketball, pero alam niyang kailangan nila ng another source ng offense. Ang isa sa mga fans sinabi pa dong matagal nang nag-quit yung team. Ito yung napansin ng mga fans online about dito kay Austin Reeves. So sinabi nang hindi siya iti-trade. Sinabi rin ni Darvin Ham safe yung trabaho niya. Pero since December, meron na di umanong nabubuong tension sa pagitan ni Reeves at ni Coach Darvin Ham. Hindi naman kasi masyado nagsasalita itong si Austin Reeves sa media, hindi katulad ni D'Lo, AD at LeBron. Kapag nagsalita yung tatlo, sinusunod pa ni Darvin Ham. Dahil laging may report na kumukonsulta muna si Darvin Ham dito kay LeBron at kay AD kapag magpapalit siya ng rotation or starting unit. Nagpalit ng rotation si Darvin Ham base sa suggestion ni AD at ni LeBron nung nanalo sila sa OKC. Kaya sinasabi ng mga fans na mas better coach si LeBron kaysa kay Darvin Ham. Nung nakaraang game nila versus Dallas, ito yung bago natalo sa Nets, nakita kasi sa third quarter, completely inignore ni Austin Reeves si Coach Darvin Ham. Tinapik na noon si Reeves pero hindi niya pinansin. Meron ng issue di umano si Reeves dito kay Darvin Ham since December pa lang. Dahil yon sa pagkakalagay sa kanya sa bench or 6-man. Ang sinabi ni Reeves naman noon, wala siyang pakialam kung ilagay siya sa ganong role basta manalo yung team. Nag-report na rin dati si Sham na lumayo yung loob ng mga players dito kay Darvin Ham. Bago pa yon, sinabi ni D'Lo na komportable naman siyang kasama si Austin Reeves sa loob ng court at maganda rin naman ang credibility nila dati. Bakit hindi sila pagsamahay na mas matagal? Ito yung time na si D'Lo nasa off the bench role muna. Kaya after nung komento na yun ni D'Lo, ibinalik ulit ni Darvin Ham si D'Lo at si Reeves sa starting unit na merong isang player doon nang hindi gumaganda yung laro. Mula November 10, nilagay si Reeves sa second unit. Naging okay naman ang run ng Lakers nun. Si Reeves biglang angat ang kanyang stats. Pang 6 man of the year candidate pa nga. Pero dahil naka 18 game start na si Reeves, posibleng mawala sa kanya ang 6 man of the year. Mas better din na hindi magsama si Reeves sa si D'Lo sa starting unit. Mas may free will kasi yung isa sa mga player doon. Sa komento naman ni Reeves na okay lang na maging 6-man siya basta manalo yung team, nangyari naman yun nung una siyang nilagay doon sa bench. Nagkaroon nga lang sila nitong December at January ng 4-game losing streak. Dahil din yon sa mga injuries at yung rotation nila pabago-bago. Sa record din ay merong 4-5 ang Lakers since binalik sa Reeves sa starting unit. 4-3 naman ang record nila kapag magkasama si D'Lo bilang off-the-bench player. Nung magkasama naman ulit sila sa starting unit, 2-2 record. Mataas pa rin ang winning rate ng Lakers. Nung 6 months si Reeves, meron siyang 16 points, 4 rebounds at 5 assists per game. Nasa 36% siya sa 3-point area. Nung binalik siya sa starting unit, 14 points, 3 rebounds at 6 assists. Pero biglang bagsak ang kanyang 3-point shooting, nasa 26% na lang. Sa last 4 games na magkasama naman si D'Lo at si Reeves sa starting unit, pumatak siya doon ng 14 points per game, si D'Lo nasa 25 points per game. Yung hinahanap kasing scoring ni LeBron na kay Reeves yun kung ilalagay ulit sa second unit. Dahil nung nilagay si D'Lo sa second unit, meron lamang siya ng 12 points per game. Mas mababa sa average niya kapag nasa starting unit siya, either kasama niya itong si Austin Reeves.